Sana raw ay lumantad na ito para bigyang linaw ang mga alegasyon laban sa kanya, gaya na lamang ng pag-recruit kay Ramon Credo na nagdala ng kilo-kilong heroin sa China. Maging ang nakatatandang kapatid ni Presi, aminadong hindi na normal ang kanilang buhay matapos maging laman ng balita ang kanyang kapatid. Ayon sa pamilya, handa raw silang makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon ng mga otoridad sa kanilang kaanak. Hiling din nila sa publiko, huwag daw agad husgahan ang kanilang pamilya. Samantala, may update naman tayo sa nangyaring salpukan ng isang fishing boat at isang tanker sa Sangli Point sa Cavite. Datagpuan na po ang labi ng ikatlong mangingisdang nawawala sa nangyaring aksidente na yan ditong araw ng Biyernes. Datagpuan pong palutang-lutang ang labi ni Armando Huab dakong alas 12:30 kahapon ng tanghali malapit sa baybayin ng Cavite City. Positibo namang kinilala ng misis ng mangingisda ang labi ng asawa. Dakilala ng asawang si Betsaida ang mister dahil sa nunal at suot na pulang jogging pants. Kaya naman halos magunaw ang mundo ng misis ng biktima. Anya, pinigilan pa raw niya itong pumalaot bago mangyari ang aksidente. Nauna nang na-recover ng Biyernes ang bangkay na dalawang kasama ni Huab na sina Eric Aperto at Mark Navarro. Ngayong linggo naman sisimulan ng formal na investigasyon ng Special Board of Maritime Inquiry ng Philippine Coast Guard para alamin kung sino may pananagutan sa nangyaring trahedya. Unang tanong dyan, sino ba ang dapat na doon sa lugar? Yung tanker ba? Talagang ruta ba niya yun? O biglang pagsulpot ng mga mangingisda? Totoo. Pangalawa, doon sa fishing boat, mukhang marami yatang minor de edad. Oo, dahil galing palang nabotas. At walang manifesto dahil nagsusulputan na, hindi malaman kung ilan talaga sila eh. Dahil nung Biyernes sinasabi, dalawa nawawala. Nakawa na yung dalawa, yung isa, hindi isa na lang. O bigla, ngayon tatlo. Ito pangatlo. Actually, Igan, paulit-ulit lang talaga yung mga balita, no? Meron ba talagang improvement o reforms na nagagawa matapos yung kanilang mga investigasyon? Meron ba talagang nasususpinde? Diba? O nahihigpitan ba yung batas dito sa mga mangingisda pag pumapalaot sila? Ang problema minsan din yung mga mismo mangingisda, yung mga wala silang pakialam din ako. Sige, sama na ako. Diba? Parang hindi lang nag-iisip na something might happen to them. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga Igan. Pasandahan natin mga maksyong balita sa umaga ito. Darito na ang Ronda Reports. Dalawang motorsiklo nagsalpukan sa Dr. Sixto Avenue, Barangay Maybunga, Pasig City. Ang mga detalye ng balitang yan ating alamin sa Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, dakong 1:30 nga ng madaling araw kanina nang magbanggaan ng dalawang motorsiklo sa Dr. Sixto Avenue, Barangay Maybunga, Pasig City. Igan, maliban sa mga galos at sugat, ay wala namang malubhang nasaktan sa dalawang rider ng motorsiklo. Pero kinailangang isugod ng mga rescuer ang isa sa kanila sa ospital para isailalim sa x-ray at matiyak na walang pinsala ang kanyang buto. Sa kwento ng 25 anyos na si Albert Lising, paliko raw siya nang banggain siya ng 35 anyos na si Rudy Vasquez. Depensa naman ni Vasquez, Igan, bigla raw kasing nag-U-turn si Lising at hindi raw ito limon sa likuran. Kaya hindi siya nakitang paparating at siya'y nahagip. Ang iba pang detalye ng balitang yan, Igan, ihahatid ko mamaya sa unang balita. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, isa naman pulis ang namaril umano sa isang bus sa may EDSA Ortigas. Nangyari yan kagabi. Depensa ng pulis, tinulungan lang niya ang dalawang pasahero na pinagtitripan daw na dalawang lalaking lasing. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, isang lalaki ang patay habang isa pang kritikal matapos umunong pagtripan ang isang pulis na isang pampasayang bus sa may EDSA Ortigas pasado alas 10 ng gabi. Nakasakay raw noon ng maritime police na si PO1 Joel Basas sa isang pampasayang bus nang mapansin niya umunong pinagtitripan ng dalawang lalaki. Lasing ang dalawang pampasayero. Sinitaraw niya ang dalawa. Pero sa halip ng huminto, dinamay na raw siya ng mga ito. Pero di pa raw nakontento sa pangungulit ang dalawa. Ilang saglit pa, ginulpi na raw siya ng mga ito. Kinaladgad pa nga raw siya palabas ng bus. Sa puntong ito, di na raw nakapagpigil si PO1 Basas. Bumunot siya ng baril at binaril ang dalawa. Kapwa tinamaan ng dalawang lalaki na kinilalang sina Froilan at Francis Mercado. Kapwa sila naisugod pa ng mga rescuer sa ospital. Ngunit kalaunay binawian din ng buhay si Froilan. Habang kritikal naman si Francis. Hawak naman na naman dalo yung pulis si PO1 Basas at inihahanda ng kaso laban sa kanya. Handa naman daw tumistigo ang pasaherong tinulungan ni PO1 Basas para sa kanya. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa ibang balita, nakatakda ng umuwi bukas si Vice President Jejo Marbinay at kanyang delegasyon matapos makipagpulong sa Labor Ministry ng Saudi Arabia sa Riyadh.
Lubos ang pagpapasalamat ni Binay sa magandang relasyon ng Pilipinas at Saudi para sa kapakanan ng may 1.5 milyong OFW doon. Sumentro ang pulong sa suspensyon ng document processing para sa mga Pinoy domestic helper at ang posibleng pagtatanggal sa ilang requirement tulad ng picture ng mga employer at kanilang pamilya, sketch o mapa ng kanilang mga bahay at certification ng income ng employer. Pinag-usapan din ang pagtataas sa sahod ng mga domestic helper. Kasama rin pong tinalakay sa pagpupulong ang pag-oorganisa ng one-stop shop recruitment agency na mga ngasiwa para sa pagkuha ng domestic helpers sa Pilipinas. Ang recruitment agency na ito ang sasagot din sa pamasahe pauwi ng mga runaway o tumakas na OFW sa kanilang mga amo at kukuha naman ng kapalit. Bukod pa rito, napag-usapan din ang pagbibigay ng pardon para sa mga Pinoy na nakakulong ngayon sa Saudi. Pangako po ng Saudi government, pag-aaralan nila kung sino-sino ang posibleng bigyan ng hari ng royal pardon. Umaasa naman ang Malacanang na maayos pa ang gusot sa pagitan ng flag carrier ng bansa at ng Philippine Airlines Employees Association. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, dapat daw ay magkaharap ang dalawang kampo sa International Labour Organization o ILO para mapag-usapan ang problema. Pero sana raw bago humantong doon ay maayos na agad ang usapin sa National Conciliation at Mediation Board. Muli ring sinabi ni Valte, makaharap sa reklamo ang sinumang empleyado na lalahok sa strike. Base na rin yan sa inilabas na utos si Labor Secretary Rosalinda Baldos kung saan nakasaad na iligal ang gagawing welga ng PALEA. Pero sa kabila ng utos na ito ng DO Nondole, itutuloy pa raw ng PALEA ang kanilang planong welga. Balak naman paimbestigahan ng Bureau of Jail and Management of Jail Management and Penology ang laman ng Facebook fan page ng road rage suspect na si Jason Ivler. Yan ay kasunod ng lumabas sa mga larawan ni Ivler kung saan makikita ang umano'y pagpapaparty niya sa loob ng Quezon City Jail. Kinumpirma ng BJMP na may dalawang kuha si Ivler sa loob ng QC Jail. Bukod dito, patuloy ding sinusuri ang iba pang laman na litrato at video ng fan page. Una nang sinabi ng ina ni Ivler na si Marlene Aguilar Pollard na walang access ang anak sa naturang fan page. Gate niya, luma na ang mga naturang larawan at posibleng fans ng anak ang nag-post nito sa internet. At dahil sa kumalat na mga larawang ito ni Ivler, agad sinibak sa pwesto ang jail warden ng Quezon City na si Senior Superintendent Hernand Grande. So napatunayan, hindi luma yung litrato, no? Kasi kung luma, hindi ba sisibak yan? Bago. Bag. Okay, balita naman mula sa South Cotabato, 4 ang minero na ang kumpirmadong patay sa nangyaring landslide sa isang minahan doon. Kwento ng isa sa 2 nakaligtas sa pagguho. Bigla na lang daw gumalaw at tuluyang gumuho ang lupa na kanilang kinatatayuan. Ito ay matapos ang malakas na pag-uulan doon. Kinilalang isa sa mga nakaligtas sa si Quintin Malib. Nagpapagaling naman ang isa pa, nakasamahan niya sa Provincial Hospital ng South Cotabato. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Balita naman tayo mula sa Thailand kung saan 2,000 motorista stranded po dahil sa matinding pagbabaha doon. Ito ay matapos malubog sa baha ang pangunahing highway na nagdudugtong sa 2 bayan doon. Ang ilan po sa mga na-stranded na motorista naglatag na ng mga banig at tolda. Ang isang gasolinahan sa lugar na naligtas sa pagbaha na ubusan na ng supply ng krudo. Ang ibang bakanteng lote naman ginawang temporary parking lot. Ayon naman sa ilang rescuers sa lugar, posibleng tumagal ng 10 araw bago tuluyang bumaba ang level ng tubig sa lugar. Balitang sports, saan po tayo? Nasa Amerika na ngayon ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao kung saan niya itutuloy ang kanyang training para sa kanyang laban kontra kay Sugar Shane Mosley sa Mayo. Pero bago pa man siya tumulak pa Amerika noong linggo, inanunsyo niya ang kanyang pagbabalik sa Twitter. Gagamitin na raw niya ngayon ang matagal nang ginawa ng kanyang staff na username, ang Manny Pacquiao, bilang verified account. Pero ayon kay Manny, hindi raw muna magiging regular ang kanyang pag-tweet dahil mas pagtutunan niya ng pansin ang kanyang preparasyon para sa laban. Muli na naman siyang mag-iensayo kasama ni Coach Freddie Roach sa Wildcard Gym. Pero bago tuluyang umalis si Manny, naging agaw atensyon naman ng kanyang mga anak habang nagpapaalam sa kanilang Daddy Manny. Bini ni Manny sa kanyang mga anak na lalaki na sina Jimwell at Michael, laging bantayan ang inang si Jinky. May pahabol namang mensahe ang bunsong si Queenie para sa kanyang daddy. Good luck. I love you. Hindi na si Princess, no? Queenie na ngayon. Asa si Princess? Okay, amazing news naman mula sa Ilocos Norte kung saan bidang isang karera ang mga kalabaw. Sa umpisa pa lang todo bigay na mga kalabaw para umabot sa finish line. Ang kanilang mga amo naman kanya-kanyang diskarte
para mapabilis ang takbo ng mga alagang kalabaw. May mga kalabaw at amo naman na kung todo formang malahawayan para makita na yun ang kanilang tema. Ayan naman, nakapayo pa. Ang init daw sabi ng kalabaw. Kapansan-pansin naman ang kalabaw na nahuli sa karera na tila